Noong unang panahon, may isang mayamang lalaki na may 3 anak na babae. Ang 2 sa kanyang mga anak ay mayayabang at marereklamo. Ang isa naman ay mabait at masipag. Ang pangalan niya ay Beauty. Isang araw, nakatanggap ng balita ang ama na ang mga barko niya ay nawawala dahil sa bagyo. Sinabi niya sa kanyang mga anak na dahil sa pangyayaring ito, nawalan sila ng kabuhayan. Labis na nalungkot si Beauty sa kalagayan ng ama at niyakap niya ito. Ang 2 kapatid niya ay buong araw na nagrereklamo sa sitwasyon. Isang umaga, nakatanggap ang ama ng balita na isa sa mga nawawala niyang barko ay makakabalik sa daungan. Mga anak ko, kung buo pa ang barko ko, magdadala ako sa inyo ng pasalubong. Sabihin niyo, anong gusto niyong iuwi ko? Sing-sing na may brilyante at ruby, tsaka gintong pulseras. At ikaw naman, Beauty. Dalhan mo na lang ako ng rosas, tatay. Pagdating ng ama sa daungan matapos ang mahabang paglalakbay, nakita niya ang nasirang estado ng kanyang barko at nalungkot siya. Pabalik na siya sa bahay. Dumaan siya sa isang madilim na kagubatan. Kumikidlat sa langit, halos matumba ang mga puno sa lakas ng hangin. Natatakot at nilalamig na siya at gusto na niyang makapagpahinga. Sa sandaling iyon, may napansin siyang isang kahanga-hangang kastilyo. Pumasok siya sa kastilyo. Tao po! May tao ba dito? Ngunit walang sumagot, pero bukas ang mga ilaw at mainit sa loob. Bukod dito, puno ng masasarap na pagkain ang hapagkainan. Nang makita niya ang pagkain, hindi niya matiis ang gutom at kinain niya lahat. Habang nag-uusyoso siya sa loob ng kastilyo, may nakita siyang bakanteng kwarto. Pumasok siya at natulog ng mahimbing. Nang magising siya kinaumagahan, may bagong damit sa tabi niya. Siguro sa mabait na diwata ang kastilyong ito. Sana makapagpasalamat ako. Nang papaalis na siya sa kastilyo, napansin niya ang mga rosas sa hardin. Nabigo akong magdala ng pasalubong para sa mga anak ko. Pero itong rosas ay maiuwi ko kay Beauty. Pinitas niya ang isa sa mga rosas at sa sandaling iyon, isang napakalakas na ungal ang narinig. Isang kakilakilabot na halimaw ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Takot na takot ang lalaki. Pinakain kita. Pinatulog kita ng komportable. At ngayon pinipitas mo ang aking rosas? Ganito ka ba magpasalamat? Patawad po, Ginoo. Gusto ko lang uwian ng rosas ang aking anak. May matinding parusa sa ginawa mo. Kailangan mong dalhin dito ang unang tao na may kita mo habang pauwi. Kung hindi ay huhulihin kita at ikukulong habang buhay. Malungkot na umalis ang lalaki. Wala siyang nakitang tao sa daan. Ang tanging nakita niya ay si Beauty na naghihintay sa kanya. Pagdating niya, nagtama ang kanilang mga mata. Kaya may pagsisisi niyang kinuwento ang nangyari sa kanya at ang parusa ng halimaw. Pagkarinig nito, nagalit kay Beauty ang mga kapatid niya. Kung hindi ka humingi kay ama ng rosas, hindi sana ito nangyari sa atin. Paano kung mata ko ang unang nakita ni tatay? Ano nang mangyayari sa akin? Susuko ba ako sa isang halimaw? Hindi, no? Patawad, tatay. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi ka makulong. Sinama ng ama si Beauty sa kastilyo ng halimaw, gaya ng ipinangako niya. Pumasok sila sa loob ng kastilyo. Sa sandaling iyon, may narinig silang ungal at pumasok ang halimaw sa bulwagan. Natakot si Beauty.
Kinausap naman siya ng pangit na halimaw sa maayos na paraan. Aalis na dito ang iyong ama sa ilang sandali. At ikaw, mananatili ka dito. Papayag ka ba? Opo, kusa akong mananatili dito. Niyakap ni Beauty ang kanyang ama bago ito umuwi. Pagkatapos ay nilibot niya ang loob ng kastilyo at may nakita siyang pinto na pinalamutian ng mga rosas. Nagtataka na pumasok siya. May piano sa gilid, isang duyan sa kabilang banda, may malaking istante ng mga libro at napakaraming aklat. Ang kwarto ay parang sa panaginip niya. May nakita siyang isang maliit na liham sa mesa. Mahal kong Reyna, gusto kong makita kang laging masaya. Ang iyong naisin ay utos para sa akin. Naalala ni Beauty ang ama niya. Nais niya itong makitang muli. Pagkatapos ay bumaba siya sa bulwagan para sa hapunan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang pangit na halimaw. Aking Reyna, maaari ba kitang saluhan sa hapunan? Ikaw ang may-ari ng kastilyong ito. Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi. Tahanan mo rin ang kastilyong ito, Beauty. Kung gusto mo, aalis muna ako. Sigurado akong ayaw mo nang may kasalong pangit, di ba? Nagulat si Beauty sa sinabi ng halimaw at hindi niya alam ang isasagot. Sana ay makasal tayo at magkasamang mamuhay ng masaya. Hindi, ayokong pakasal sa'yo. Umalis ang halimaw sa bulwagan. Gayunpaman, tuwing hapunan, naghahanda ito ng masasarap na pagkain para kay Beauty at mabait ito sa kanya. Lumipas ang mga araw. Napagtanto ni Beauty na nasasanay na siya sa pangit na halimaw at masaya na rin siya na makasama ito. Bukod dito, hindi na siya natatakot sa halimaw. Isang araw, sinabi ni Beauty sa halimaw na gusto niyang dalawin ang kanyang ama dahil nasasabik na siya na makapiling ito. Siyempre naman, payag ako, pero ipangako mo na babalik ka. Pangako, babalik ako sa loob ng 3 araw. Sige, isuot mo ang singsing na ito. Sa sandaling hubarin mo ang singsing, makakabalik ka agad sa kastilyong ito. Isinuot ni Beauty ang singsing at binisita ang kanyang ama. Tuwang-tuwa ang kanyang ama nang makita si Beauty, ngunit nagsaselo sa kanya ang mga kapatid niya. Ang pangit ng singsing mo! At hindi talaga babagay sa tulad mo. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Nanatili pa doon si Beauty sa ika-4 na araw dahil sobrang saya niya na makasama ang ama. Gayunpaman, nung gabing iyon, binangungot siya sa kanyang pagtulog. Sa kanyang bangungot, ang halimaw ay napahandusay sa hardin, malungkot at pagod. Sa paggising niya, napagtanto niya na nasasabik na siyang makita ito. Agad na hinubad ni Beauty ang singsing sa daliri niya. Biglang nakita niya ang sarili sa kanyang silid sa kastilyo. Nagmamadali siyang bumaba sa hardin. At totoong ang nakahandusay ang halimaw sa hardin. Sukdulan ng kalungkutan, gaya ng napaginipan niya. Lumapit siya at niyakap niya ang halimaw. Gumising ka! Gising! Kung may mangyayari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Bahagyang bumukas ang mga mata ng halimaw. Beauty, akala ko hindi ka nababalik. Sa sobrang kalungkutan ko ay nangihina ako. Alam mo, hinahanap-hanap kita nung malayo ako. Kaya kusa akong bumalik. Dahil minamahal kita, gusto kong mamuhay ng masaya sa kastilyong ito kasama ka. Sa sandaling iyon, lahat ay nabalot ng kumikinang na liwanag. Napatingin siya sa paligid at namangha sa nangyayari. Nang mapatingin siyang muli sa halimaw, nakita niya na may gwapong prinsipe doon. Ha? Oh, sino ka? Nasaan ang halimaw? Ako ang halimaw, Beauty. Nasa ilalim ako ng isang masamang sumpa. Kung hindi mo sinabing mahal mo ako, mananatili akong pangit na halimaw sa natitira kong buhay.
nadagdagan ng kagalakan ang kaligayahan ni Beauty. Salamat sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Pagkatapos ng araw na iyon, si Beauty at ang gwapong prinsipe ay namuhay ng maligaya sa makinang na kastilyong iyon. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang mangkukulam na nagngangalang Camila. Maaari lamang niyang hawakan ang mga bagay na ginintuan. Maging ang kanyang lumilipad na walis na si Brumi ay kailangang gawa sa ginto. Mahal kong Brumi. Kakaunti na lang ang ating mga gintong bola. Kailangan natin ang buhok ni Rapunzel. Mayroon ka po bang plano para dito? Kinuha ni Camila ang kristal na bola at sinimulang bantayan si Rapunzel. Nakita niyang may kasamang duwende si Rapunzel. Ang totoo, meron akong plano, Brumi. At kung magtatagumpay ako, maaari kong mabihag si Rapunzel, pati ang kasama niya. Nilapitan ni Camila ang kumukulong kaldero at nagsimulang gumawa ng isa sa mga pinakamalakas na mahika na alam niya. Naglagay siya ng 2 bato, sinulid, likido na kulay lila at 2 gintong bola sa malaking kaldero. Kumulo ito at bumula-bula, maliwanag na tagumpay at isang maliit na tore ang lumitaw. Gawa na! Yan ang tore natin, di ba, madam? Tama, Brumi! Ang tore kung saan minsan kinulong natin si Rapunzel. Pero ngayon, ito ay munti, mas maliit na tore. Pero madam, paano kakasya si Rapunzel dyan? Huwag kang mag-alala, Brumi. Ang kailangan lang ay mahawakan ni Rapunzel ang tore. Dala ang kanyang maliit at mahiwagang tore, sumakay si Camila sa mahiwagang walis na si Brumi at nagtungo sa lugar na kinaroroonan ni Rapunzel. Sa oras na yon, si Rapunzel ay papunta sa kastilyo ni Snow White kasama ang mga kaibigan na sina Silly Dwarf, ang dragon na si Jado at si Klapsi ang nagsasalitang pang-ipit sa buhok. Salamat ulit, Rapunzel, sa pagligtas mo sa akin mula sa kumunoy at sa nakakatakot na babaeng si Hela. Dapat kang maging mas maingat sa paglalakad mo sa gubat. Kabisado mo naman ang landas papunta sa kastilyo ni Snow White, di ba? Baka mahuli na tayo sa birthday party niya. Sayang naman kung di ako makakakain ng cake. Huwag kang mag-alala. Naalala ko na ang daan mula dito. Teka lang, wala pa pala tayong regalo para kay Snow White. Ang totoo, ginawan ko siya ng isang kwintas na bulaklak dahil mahilig siya sa mga kwintas. Nasaan na yung kwintas? Nalubog sa kumunoy. Di ikaw na lang ang regalo ko. May malaking dragon pang kasama. May mas gaganda pa bang regalo? Mauta ka, Silly Dwarf. Dahil mahilig si Snow White sa kwintas, igagawa ko siya ng kwintas na bulaklak. Lumikha si Rapunzel ng isang napakagandang kwintas para kay Snow White. Gumawa naman si Klapsi ng kahon mula sa mga dahon. At inilagay ni Rapunzel ang kwintas na bulaklak sa loob nito. Samantala, lihim na lumilipad sa itaas ang bruhang si Camila. Nakikita mo, Brumi? Meron siyang hawak na kahon. Ilalagay natin doon ang mahiwagang tore na to. Mula sa dulo ng kanyang walis, isang mahiwagang ilaw ang suminag sa kahon na nasa likuran ni Grado. Ito ang nakapagbukas ng kahon na gawa sa mga dahon. Ipinalutang ni Camila ang maliit na tore sa pamamagitan ng mahiwagang sinag at ipinasok ito sa kahon at mabilis din naisara nang hindi napapansin ni Rapunzel o ni Silly Dwarf. Ayos ba, Brumi? Simple lang ang plano ko. Tara, alis na tayo!
Mabilis na umalis si Camila mula doon. Matapos makumpleto ang halos lahat ng mga paghahanda para sa kaarawan, tumakbo si Snow White sa hardin ng kastilyo. Kahit sa hardin ay maraming tao ang dumating para sa kaarawan niya. Tuloy po kayo sa bulwagan. Magsisimula na ang party. Samantala, ang mga matalik na kaibigan ni Snow White, ang 7 duwende, ay humahangos. Anong nangyayari? Aking prinsesa, hindi namin sinasabi sa'yo pero kaninang umaga pa namin hinahanap si Silly Dwarf. Sa palagay ko nawala siya sa kung saan na naman. Baka may masamang nangyari sa kanya. At siya namang pagdating ni Silly Dwarf sa hardin. Aking prinsesa! Silly! Saan ka nang galing? Kinwento ni Silly Dwarf ang lahat ng nangyari sa kagubatan. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Rapunzel at mga kaibigan sa hardin ng kastilyo. Masayang masaya si Snow White na makita si Rapunzel. Isang napakagandang sorpresa to! Nagagalak akong makita ka, Snow White. Maligayang kaarawan. Ibinigay ni Rapunzel ang hawak na regalo kay Snow White. Salamat, Rapunzel! Halika na, pasok kayo sa kastilyo at mag-party na tayo! Lahat ay nagtungo sa bulwagan ng kastilyo at masaya silang sumayaw. Maski si Drado ay ganadong ipakita ang sayaw sa lahat ng dumalo sa pagdiriwang. Nilapitan ni Snow White ang mga natanggap na regalo. Sa lahat ng iba pang malalaki at maliliit na regalo, pinili niyang unang buksan ang bigay ni Rapunzel. Tuwang-tuwa si Snow White at gusto na niyang malaman kung ano ang laman ng regalo. Oh, napakagandang tore! Nagustuhan ko! Sa sandaling hinawakan ni Snow White ang tore, mabilis siyang lumiit at nabihag sa loob ng tore. Tulong! Tulungan niyo ako! Naku, nakita mo ba yun? Nakita ni Rapunzel at ng 7 duwende ang nangyari at tumakbo sila agad sa kanya. Rapunzel! Ang tore na yan! Ang tore kung saan ako kinulong ni Camila. Gagagawa nito ni Camila. Ngunit maling tao ang nahuli niya. Ngayon, anong gagawin natin? Paano natin ililigtas si Snow White? Nakikita ni Snow White ang lahat mula sa maliit na bintana ng tore. Mukha silang mga higante mula sa kanyang maliit na bilangguan. Sinabihan siya ni Rapunzel na huwag mag-alala at maililigtas din siya sa sumpa ni Camila. Drado, halika! Pupunta tayo sa totoong tore. Sumakay si Rapunzel kay Drado. Bit-bit ang maliit na tore at lumipad na papunta sa totoong tore kung saan matagal siyang nakulong noon. Habang papalapit sila, nakita ng mahiwagang walis na si Brumi ang liwanag na lumabas sa bolang kristal at sinabi agad ito kay Camila. Ayos! Nagawa ko! Sinabi ng bolang kristal na nakulong na si Rapunzel sa tore. Tara, kunin na natin! Sumakay si Camila sa kanyang walis at lumipad na. Natigilang bigla si Brumi nang makita niyang papalapit ang dragon na si Drado. May nakikita akong dragon! Napakalaking dragon! Aba! Hindi! Kakainis! Sino pala ang nakulong sa maliit na tore? Hindi ko alam, Brumi. Ngunit kailangan natin silang pahintuin. Sinimulan ni Camila na patamaan ng malalakas na sumpa si Drado. Pero naiiwasan ito ni Drado. Habang si Rapunzel ay mahigpit na nakakapit. Drado! Mag-ingat ka sa mahika ni Camila. Kailangan natin marating ang tore. Sinimulan ni Drado na pugahan ng apoy si Camila. Ayaw masunog sa apoy ni Brumi, kaya lumipad siyang papalayo. Saan ka pupunta? Bumalik ka! Sabi ko, balik! Inuutusan kita!
Dahan-dahang lumapit si Drado sa tuktok ng mataas na tore. Gumawa ng tulay si Rapunzel sa buhok niya at nakapasok siya sa bintana. Pagkatapos ay inilagay niya ang hawak na maliit na tore sa gitna ng silid. Pakiusap po, dinggin ako. Dalangin ko na masira ang masamang sumpa. Nawa ang lahat ng mabuti ay magbalik sa dati. Ang munting maliit na tore ay nanginig. Lumutang ito mula sa lupa at pagkatapos ay mayroong isang malakas na pagsabog ng liwanag at lumitaw si Snow White. Snow White! Nabasag ang sumpa! Yay! Rapunzel! Niligtas mo ako! Salamat! Kailangan na natin bumalik, Snow White. Sigurado ako na nag-aalala na silang lahat sa'yo. Di nagtagal ay nakabalik sina Snow White at Rapunzel sa kastilyo. Ang 7 duwende ay tuwang-tuwa na muling makita ang kanilang Snow White na ligtas at sa tamang sukat. Ang totoo, nais kong bigyan ka ng kwintas bilang isang regalo. Hindi ko alam na may inilagay si Camila sa kahon. Iniligtas mo ang buhay ko. Ito ang pinakamagandang regalo na naibigay mo sa akin, Rapunzel. Bagaman sina Snow White at Rapunzel ay mga prinsesa ng magkaibang lupain, lagi nilang pinoprotektahan at pinapanatiling ligtas ang bawat isa, sapagkat ang pagkakaibigan at pagmamahal ang pinakamahahalagang bagay sa mundong ito. Ang bruhang si Camila sa kabilang banda ay galit na galit nang malaman niya na ang nahuli niya ay si Snow White at hindi si Rapunzel. Di ako makapaniwala! Nasira ang plano ko! Ang gusto ko ay ang gininto ang buhok, Brumi! Hindi singkuti ng nebe! Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang prinsesa na ang pangalan ay Cinderella. Kinasal si Cinderella sa isang gwapong prinsipe Leo. Masaya silang naninirahan sa isang malaking kastilyo. Samantala, sa dating bahay ni Cinderella, ang kanyang madrasta na si Lady Puffy at ang 2 anak nito ay nababalot sa inggit. Ay, kung ako ang nakatira doon sa kastilyo, malamang palagi akong nasa sayawan. Malamang laging masarap ang pagkain ko doon sa kastilyo. Maging ang pusa na si Papu ay nangangarap ng isang marangyang buhay sa kastilyo. Sa sobrang galit ni Lady Puffy, ay tinapon niya ang mga gamit ni Cinderella sa bintana ng attic. Isa-isa itong bumagsak sa labas. Hindi natin kailangan ng mga ito. Puro walang kwenta. Sa isang sulok ng kwarto ay may nakuha si Lady Puffy na kakaibang kahon. Binuksan niya ito at naroon ang isang lumang orasan. Kinuha ni Lady Puffy ang orasan at bumaba na sa sala. Sa pag-uusyoso ng magkapatid, may pinindot sila sa gilid ng orasan. Bumuklat ang takip at sinuri nila kung meron bang nakatago sa loob. Mukha naman itong ordinaryong orasan lang na may salamin. Pero ang mga kamay ng orasan ay biglang umikot ng paurong. Bigla ay may liwanag na nagmula dito na nailawan ng buong silid. Gulat na gulat sila, lalo na nang may lumitaw na masamang diwata sa harap nila. Sa wakas, nakabalik na ako sa tunay na mundo. Ikaw? Ano? Sino ka? Ako ang diwata ng nakaraan. Ang pangalan ko ay Kyrabel. Kinwento ni Kyrabel kina Lady Puffy at sa magkapatid na siya ay pinatapon mula sa mundo ng mga diwata
dahil siya ay naging isang malupit na diwata. Kung sino ang nagpalaya sa akin ay maaaring humiling ng gantimpala. Ako yun! Hindi no, ako yon. Pinili ni Kyra Bell si Lady Puffy at walang pag-aalinlangan, humiling si Lady Puffy. Nais ko na ibalik mo ang oras sa gabi ng engrandeng sayawan. Nais ko na mapangasawa ni Prinsipe Leo ang isa sa magaganda kong anak. Ikinumpas ng masamang diwata ang magic wand sa orasan at lahat ng orasan sa buong bayan ay umikot ng paurong. Nang mangyari yun, biglang natagpuan ni Cinderella ang sarili niya sa nakaraan, sa gabi na ikinasal siya sa prinsipe. Umurong muli ang oras noong siya ay nasa mansyon na itinayo para sa kristal na sapatos. Noong pinasok niya ang mansyon. At bumalik na naman siya sa nakaraan noong ikulong siya sa bahay upang sila ang magsukat ng kristal na sapatos. Noong natagpuan ni Prinsipe Leo ang kristal na sapatos. At muli, tumungtong ng 12:00 ang orasan. Naganap muli ang sayawan. Nang tumungo si Cinderella sa palasyo, sakay ng karwaheng hugis kalabasa. Patuloy na umurong ang oras. Hanggang sa natagpuan ni Cinderella ang sarili sa ilalim ng puno ng hazelnut, kasama sina Cheddar at Mozzarella, at nagpakita muli ang diwatang si Leah Bell. Cinderella, narito ako upang tulungan ka. Anong nangyayari? Hindi na ako kilala ni Prinsipe Leo. Malamang ito ay kagagawan ng kapatid kong si Kyra Bell. Ikinwento ni Leah Bell ang tungkol sa mahiwagang kahon sa mundo ng mga diwata. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbukas sa kahon. Ngunit binuksan pa rin ito ni Kyra Bell. Bilang parusa, ikinulong si Kyra Bell sa loob ng lumang orasan. Lumipas ang mahabang panahon, napalaya siya ni Lady Puffy. Ipinakita niya kay Cinderella na magkakasama na sina Kyra Bell, Lady Puffy at ang magkapatid. Malagim ang kahilingan ni Lady Puffy kay Kyra Bell. Upang malunasan ito, kailangan natin maikulong siya muli sa loob ng lumang orasan na iyon. Pero paano? Sina Leah Bell, Cinderella at kanilang mga munting kaibigan ay nagsimulang magplano. Umurong pa uli ng ilang araw. Ang embahador ng palasyo ay nag-anunsyo muli tungkol sa engrandeng sayawan. Pero sa pagkakataon na ito, hindi sinabi ni Cassandra at Jezebel ang tungkol sa sayawan. Pasikreto lang silang nagsukat ng mga damit. Kinabukasan, upang mapigilan si Cinderella sa pagpunta sa sayawan, kinulong siya ni Lady Puffy sa attic at umalis kasama ang mga anak na walang sinasabi tungkol sa okasyon. Bago pumasok sa bulwagan, nagpakita si Kyra Bell sa tatlo. Ikinumpas niya ang magic wand at naglagay siya ng gayuma kay Cassandra. Sa sandali na pumasok si Cassandra sa bulwagan, nakuha niya ang pansin ni Prinsipe Leo salamat sa gayuma. Nilapitan siya ng prinsipe at inayang sumayaw. Sige. Samantala, nakakulong pa rin sa attic sina Cinderella at mga munting kaibigan. Hinihintay nila ang butihing diwata. Dumapo sa bintana ang puting kalapati, tangan ang lumang orasan kung saan nakabilanggo dati si Kyra Bell. Ilang sandali pa, nagpakita na ang butihing diwata na si Leah Bell. Kailangan na natin pumunta sa puno ng hazelnut.
Ngayon na! Ikinumpas ng butihing diwata ang magic wand at bigla ay naroon na uli sina Cinderella at mga munting kaibigan sa ilalim ng puno ng hazelnut. Ngunit mula sa likuran ng puno, ginulat sila ng masamang diwata na si Kirabel. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi matutuloy si Cinderella. At ngayon, ikaw naman ang mabibilanggo sa orasan, Liabel? Pinatamaan ng masamang diwata si Liabel ng kanyang itim na kapangyarihan. Pero lumaban si Liabel gamit ang magic wand. Nagtago ang kalapati at mga daga sa likod ni Cinderella dahil matindi ang labanan. Lumakas ng lumakas ang magic wand ni Liabel. At sa huli ay natalo ang masamang diwata at bumagsak siya sa lupa. Cinderella, ang orasan! Buksan mo ang orasan! Dali! Huwag! Pakiusap! Ayoko nang mabilanggo ulit dyan sa orasan! Mabilis na binuksan ni Cinderella ang orasan. Unti-unting hinigop ng lumang orasan ang masamang diwata. Lahat ng orasan sa buong bayan ay nagsimula ng gumalaw ng tama. Pero syempre, hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Naku, mahuhuli na ako sa sayawan, Liabel! Sa mahika ng butihing diwata, naging maganda ang gayak ni Cinderella. Suot niya uli ang kanyang sikat na kristal na sapatos. At sa isa pang pagmamahika, ang kalapati ay ginawa niyang higanting ibon. Hindi nag-aksaya ng oras si Cinderella. Kaagad silang sumakay sa higanting kalapati at lumipad na patungong palasyo. Ngunit nang dumating siya sa bulwagan, nakita niya si Prinsipe Leo na kasayaw si Cassandra. Sinubukang istorbohin ni na mozzarella at cheddar ang prinsipe upang magising ito mula sa pagkagayuma. Huy! Naroon ang pinakamagandang babae sa bulwagan! Ang pinakamagandang babae? Wala yon, sayaw pa tayo. Uy, tingnan mo. Ayun siya oh, napitan mo na. Nang masilaya ni Prinsipe Leo si Cinderella, nabighani na naman siya. At nabasag ng tunay na pag-ibig ang sumpa ng gayuma na galing sa masamang diwata. Isinayaw muli ni Prinsipe Leo si Cinderella. Parang kilala kita. Ang kagandahan mo ay pamilyar sa akin. Masaya si Cinderella na nakipagsayaw sa mahal niyang prinsipe. Pati sina mozzarella at cheddar ay napasayaw na rin. Sa wakas, lahat ay nagbalik na sa tamang mga pangyayari. Ilang araw pa ay nag-iibigan na sina Cinderella at Prinsipe Leo. At sila ay nagpakasal ulit. Habang sina Lady Puffy at ang mayayabang niyang anak ay halos maloka sa inggit. Sawi tayo na naman. Na naman. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, mayroong isang malaking kastilyo kung saan naninirahan sina Snow White, Prinsipe Antoine at ang 7 duwende. Isang araw, nangangabayo sina Prinsipe Antoine at Snow White. Ang mga duwende ay nagpasya naman na maglakad. Sa daan ng kagubatan, may nagmamasid mula sa likod ng puno. Siya ay isang batang duwende na babae na may puting buhok at mga pekas. Natatakot siya sa mga gwardya ng hari, kaya nanatili siyang nakatago. Matapos ang ilang araw, doon sa kuweba ni Hela, sinusubukan pa rin ni Dunkov na ibalik si Reyna Hela sa pagiging tao. Bipidi-bapidi-boo. Mahal kong Reyna, nagkaroon ako ng isang perpektong idea upang mabalik ka.
Nabasa ko sa isang fairy tale kung halikan ka ng isang prinsipe. Binuksan ni Dunkov ang aklat ng mga sumpa sa pahina ng pampabata. Sinambit niya ang mga salitang mahika. Sumpa na ngayoy gagana, gawin mong posible na ako'y bumata. Siya ay naging isang napakagwapong prinsipe. Nagulat si Hela at hinalikan ni Dunkov ang palaka. At tama nga siya. Nasira ng halik ng prinsipe ang sumpa sa palaka. Wow! Magaling! Sino ang mag-iisip na may talino palang laman yung utak mo? Ngayon, bumalik ka na sa pangit mong anyo, Dunkov. Oh, pero aking Reyna! Sayang pagkagwapo ko! Ngunit sa isang kumpas ng kamay, ibinalik niya sa dati si Dunkov. Maya-maya ay may napansin si Hela na ilang maputik na bakas ng paa sa sahig. Dunkov, shh! Huwag kang gagalaw. May ibang tao dito. Sinundan ni Hela ang mga bakas na humantong sa likuran ng istante ng mga libro. At naroon nga ang isang duwende na may mga pekas at puting kulot na buhok. Ikaw, sino ka? At anong ginagawa mo dito? Magsalita ka! Ang cute na duwende na may mga pekas ay lumabas sa kanyang pinagtataguan. Pasensya na po. Giniginawa ko at kailangan ko ng matutulugan. Hinahanap ko ang bahay ng 7 duwende. Ngunit nawala ako sa kagubatan. Ang pangalan ko ay Freckle. Makakatulong ako. Nakatira na ngayon ang 7 duwende sa kastilyo ni Snow White. Wala na sila sa kagubatan. Sa kastilyo? Kilala ko ang mga duwende na yan. Malamang wala silang pakialam kung ikaw man ay gumala-gala sa mapanganib na kagubatan. Tingnan mo rito sa aking kristal na bola. Ipinakita ni Hela sa maliit na duwende kung gaano kasaya ang mga duwende sa kastilyo. At nakaramdam si Freckle ng pagkalungkot at pag-iisa. May sikreto akong sasabihin sa'yo, Freckle. Kailangan mo lang gumawa ng isang kabutihan para kay Snow White. Sa gayon ay magiging magkaibigan na kayo. Eto kunin mo itong suklay at suklayan mo siya. Pagkatapos, ay doon ka na rin patitirahin sa kastilyo. Pero hindi sinabi ni Hela sa kanya na nilagyan niya ng lason ang suklay. Nilagyan niya rin ito ng sumpa na sa sandaling dumikit ito sa buhok ni Snow White, ang magandang prinsesa ay papangit at tatanda. Kinuha ni Freckle ang suklay at nilagay ito sa kanyang bag. At pinapunta na siya ng masamang reyna sa kastilyo. Habang naglalakad si Freckle sa kagubatan, isang makulay na ibon ang lumipad sa itaas niya. Isang magandang balahibo nito ang nahulog sa kamay ni Freckle. Nilagay niya ito sa kanyang buhok. May mahika siguro ito. Dahil biglang nagbago ang puting buhok ni Freckle. Naging kulay ginto. Gustong-gusto naman niya to. Sa parehong landas, ang 7 duwende ay pabalik naman sa kastilyo. Galing sila sa minahan. Nakita nila si Freckle at ang magandang gininto ang buhok nito. Palagay ko meron natang tao doon. Wow, isang duwende rin nata katulad natin. Pero maganda. Nilapitan ng mga duwende si Freckle. Namula ang mga pisngi ni Shy nang makipagkamay siya kay Freckle. Ay,
gusto mo bang punta sa kastilyo kasama namin? Oo naman! Sige! Lahat ng ito ay napapanood ni Hela sa kanyang kristal na bola at nasisiyahan siya na makita na ang mga nangyayari ay umaayon sa kanyang pinlano. At nakarating na ang mga duwende sa kastilyo. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Freckle na makakita ng malaking kastilyo at napakagandang hardin. Sinalubong ni Snow White ng pagbati ang mga duwende. Oh, hi! Kamusta? May bago kayong kasama. Ako si Snow White. Malamang ikaw ay bagong kaibigan ng 7 duwende. Ang pangalan ko ay Freckle. Sinabi ni Freckle kay Snow White na malungkot ang mamuhay ng nag-iisa. Naisa na niyang manirahan kasama sila sa kastilyo. Ipaghahanda kita ng isang kwarto dito, Freckle. Napakabait mo. Napakaganda rin ng buhok mo. Hayaan mo sanang suklayan kita. May dala akong suklay para sa'yo. Susuklayan na ni Freckle ang buhok ni Snow White gamit ang suklay. Walang kamalay-malay na nilagyan ito ni Hela ng lason at sumpa. Nang dumikit ito sa buhok ni Snow White, biglang pumuti ang kanyang buhok. Naku! Bakit ganyan? Tumanda at nangulubot ang mukha ni Snow White. Prinsesa, anong nangyari sa mukha mo? Ayos! Dumukwang ang prinsesa sa gilid ng maliit na pool at tiningnan ang kanyang refleksyon sa tubig. Naku! Ano to? Anong nangyari sa akin? Kinuha agad ng duwende ang suklay na hawak ni Freckle at tinapon ito sa tubig. Bakit mo naman ginawa yon, Freckle? Hindi ko alam na may laso ng suklay. Isang babae ang nagbigay nito sa akin. Isuklay ko daw sa buhok ni Snow White. Patawarin niyo ako. Si Hela! Teka! Alam ko na! Prinsesa, maibabalik kita sa dati. Paano mo siya babaguhin? Kinuha ni Freckle ang makulay na balahibo sa kanyang buhok at nilagay niya ito sa buhok ni Snow White. Pagkatapos, unti-unting bumalik ang kagandahan ni Snow White. Yan! Yay! Ayos! Mabuti naman! Woo! Salamat, Freckle. Freckle, huwag kang tatanggap ng anuman sa mga taong hindi mo kilala. Buti na lang, may panangga si Freckle. Oo nga, ang galing! Mula noon ay masaya nang nanirahan si Freckle sa kastilyo kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakaligtas na naman siya. Galit talaga ako sa Snow White na yan. Noong unang panahon, sa pinakamagandang kastilyo sa tabi ng dagat ay naninirahan sina Prinsesa Arya at Prinsipe Edward. Kapag dapit hapon, lumalakad sila sa pier ng kastilyo at pinapanood ang paglubog ng araw. At sa umaga naman ay lumalangoy sila sa dagat, lalo na kapag maganda ang sikat ng araw. Walang nakakaalam na si Prinsesa Arya ay isang sirena, maliban siyempre sa prinsipe. Aking prinsesa, sa kalaunan malalaman din ng mga tao na ikaw ay isang sirena. Bakit nais mo pa ito'y sikreto? Hindi kasi lahat ng tao ay kasing bait mo, aking prinsipe. Kung malalaman nila na ako ay isang sirena, sa tuwing sasagi sa isip ni Arya ang tungkol sa kanyang lihim, naaalala niya ang mga payo ng kanyang ama. Anak ko, dapat mong malaman na may mga tao na masama. Mag-iingat ka. Isang araw, naglalakad sa tabing dagat si Arya at ang kanyang kaibigan na tagapagsilbi sa kastilyo. Dagi! Takbo! Dalhin mo sa akin! Dali! Mahal na mahal ka ni Dagi, aking prinsesa. Oo, Lily. Matapat at mabait na aso siya.
Aking prinsesa, meron sana akong gustong itanong sa'yo. O sige, anong itatanong mo? Kasi yung mga kapwa ko tagapaglingkod sa kastilyo, mga kaibigan ko, sa palagay kasi nila ay isa kang sirena. Totoo ba? Nagulat ang sirena sa narinig niya. Nagunita tuloy niya ang malaya at magagandang alaala niya sa kaharian ng karagatan. Hindi yan totoo. Tao rin ako tulad mo. Mahilig lang akong lumangoy sa dagat at manood sa mga isda. Paumanhin aking prinsesa, pinag-uusapan kasi nila kaya tinanong na kita. Wala yun, Lily. O sige, kailangan ko nang bumalik sa kastilyo. Marami pa akong gagawin Pagkaalis ni Lily, nagtungo sa pier ang munting sirena na si Arya, kasama ang kanyang aso na si Dagi. Nalulungkot ako na hindi ko masabi ang totoo kahit sa'yo, kaibigan kong Dagi. Tumahol naman si Dagi na waring may tinuturo sa dagat. Dagi, sinasabi mo ba na baka mainam na kausapin ko ang mga kaibigan ko sa dagat? Habang nagtatrabaho si Lily sa kastilyo, naisipan niyang lumabas muna sa balkonahe para magpahinga at magpahangin. At natanaw niya si Arya na nakatayo sa pier. At tumalon ito sa dagat. Nakita ni Lily na ang mga binti ni Arya ay naging buntot ng sirena. Gulat na gulat siya. Sa sobrang tuwa ay tumakbo siya paalis ng kastilyo. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Kinuwento niya agad sa pinakamalapit niyang mga kaibigan. Samantala, nagtungo si Arya sa kaharian ng karagatan at binisita ang ama na si Poseidon, ang kanyang mga kapatid na babae at ang matalik na kaibigan na si Dolphy na laging nakikinig sa mga tanong ni Arya. Dolphy, natatakot akong sabihin sa mga tao na ako ay isang sirena. Bakit natatakot ka, Arya? Hindi lahat ng tao ay kasing bait at maunawain tulad ng aking si Edward. Oo, pero palagi ka naman nakakagawa ng mabuti sa mga tao, Arya. Kaya hindi ka nila sasaktan. Swerte nga nila may kaibigan silang sirena Ano sa palagay mo? Oo, tama ka, Dolphy. Ayokong nagsisinungaling Habang nag-uusap sina Arya at Dolphy, doon naman sa kalupaan, hindi pinaniniwalaan ng mga kaibigan niya si Lily. Inakala nilang nag-iimbento siya ng kwento. Di ako nagsisinungaling. Patutunayan ko sa inyo na si Prinsesa Arya ay sirena. Pagsapit ng gabi, lihim na nagtungo si Lily sa pier. Bitbit ang isang kahon na gawa sa salamin. At hinintay niyang bumalik si Arya. Masama ang loob ni Lily dahil di siya pinaniniwalaan ng mga kaibigan at pinagtawanan pa siya. Maya-maya, napansin niya na may paggalaw sa tubig kaya kinaladkad niya ang lalagyan sa dulo ng pier at hinulog sa tubig. Ang munting sirena na si Arya ang nasa ilalim ng tubig. Hindi niya alam na may patibong si Lily at dahil sa laming ito, hindi niya ito nakikita sa tubig. Aahon na sana siya ngunit bumangga siya sa kahon na salamin na nasa tubig. Bago niya mapagtanto kung ano ang nangyayari, sumarado ang takip ng kahon at naroon siya sa loob nito. Tulong! Anong nangyayari? Tulungan niyo ako! Nang maramdaman ni Lily ang paggalaw ng kanyang lubid, inahon niya ang patibong mula sa dagat at iiwanan niya ito sa pier. Saglit na nabuhayan ng pag-asa si Arya nang makita niya si Lily. Lily! Lily! Iligtas mo ako! Paumanhin, Arya. Sirena ka nga. Nagsinungaling ka sa'kin. Ngayon, kailangan kong patunayan sa mga kaibigan ko na hindi ako sinungaling. Kinaladkad ni Lily ang kahon sa isang inabandonang lugar sa baybayin. Sinusubukan ni Arya na makalabas, ngunit mahigpit itong nakasara at hindi siya makatakas. Hindi niya matawag ang mga kaibigan sa lupa man o sa dagat.
At sumapit na ang umaga. Maagang nagising si Lily upang hintayin ang pagdating ng mga kaibigan. Tinakpan niya ng tela ang kahon. Walang magawa ang munting sirena na si Arya. Hindi niya nakikita ang nasa labas at natatakot siya sa maaaring gawin sa kanya. Sa wakas ay dumating na ang mga kaibigan ni Lily. Narito ang patunay na hindi ako sinungaling. Tingnan ninyo ang prinsesa na si Arya. Matagal na niyang itinatago sa atin na siya ay isang sirena. Nanlaki ang mga mata ng mga kaibigan ni Lily. Laking gulat nila na hindi man lang sila kumukurap. Sinuri nilang mabuti kung ito nga si Prinsesa Arya. Manghang-mangha sila. Sa sandaling yon, ang masamang bruha ng dagat na si Vega ay nagmamasid mula sa karagatan. At naisip niya na magagamit niya ang sitwasyong ito. Mukhang nangangailangan ng tulong si Arya. Oo, mukhang perpektong pagkakataon ito. Nilabas ni Vega sa tubig ang kanyang mga pugitang galamay at imunat patungo sa dalampasigan. Dinakma niya ang kahon na salamin na kinaroroonan ni Arya. Hindi makapaniwala si Lily at ang kanyang mga kaibigan sa nakita. Takot na takot sila. Hinahampas ni Arya ang salamin, ngunit matibay ito. Kinaladkad ni Vega si Arya sa karagatan. At nakatayo lang ang mga katulong. Wala silang magawa. Naku, isang babaeng pugita ang kumidnap sa prinsesa ng ating bansa. Binuksan ni Vega ang takip ng kahon na salamin at pinakawalan ang munting sirena na si Arya. Vega, niligtas mo ako. Maraming salamat sa kabaitang ito. Oo, munting sirena, niligtas kita. At bilang kapalit, ibibigay mo sa akin ang susi ng kayamanan ng kaharian ng karagatan. Ha? Nagpapasalamat ako na niligtas mo ko, ngunit hindi ko may bibigay ang susi sa kayamanan ng kaharian. Ang tunay na kabaitan ay hindi nangangailangan ng gantimpala. Galit sa mga salitang ito, nais ni Vega na ikulong muli ang sirena sa kahon ng salamin. Kaya mula sa mga pugitang galamay, binato niya si Arya ng kanyang nakalalasong tinta. Ginamit naman ng munting sirena ang kanyang kapangyarihan upang salagin ang mga bola ng tinta at ibaon sa buhangin ang mga mapanganib na galamay ni Vega. Hahanapin kita, Arya. May utang na loob ka sa akin. Ang mabuting tao ay gumagawa ng pabor nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pag-aralan mong maging mabuting kaibigan, Vega. Nang makabalik si Arya sa kalupaan, naalala niya ang masamang pagtrato sa kanya ni Lily at labis siyang nalungkot. Agad siyang nagpunta kay Prinsipe Edward para ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ay pinatawag nila si Lily. Ipagpaumanhin mo, hindi ako nagsabi ng totoo. Oo, sirena ako. Ang tahanan ko ay parehong sa dagat at sa lupa. Pareho kong mahal ang mga nilalang sa dagat at mga tao rin. Naging malupit ako sa iyo, aking prinsesa. Patawarin mo ako. Kinabukasan, sa wakas ay ipinahayag ni Arya sa lahat na siya ay isang sirena. Ang lahat ng mga mamamayan sa bansa at maging ang mga hayop ay labis na nasiyahan sa balitang ito. Dahil ngayon, mayroon na silang isang magandang prinsesa na kaya silang ipagtanggol sa parehong lupa at dagat. Adis de Baba.